Kamusta guys? May isang buwan pa bago mag New Year pero meron ng 2024 model ang Tecno. Kaya today's video mag-unbox tayo at review nitong Tecno Spark Go 2024. Umpisa na natin. Hindi ko alam yung logic kung bakit meron ng 24 model kahit hindi pa tapos yung taon. Pero tingnan natin kung sulit ba itong latest model ng Spark Go in comparison sa Spark Go 23 model. Buksan na natin to guys para ma-review. Sa box pala nakalagay na stereo speaker siya at may 90Hz na refresh rate. Itong hawak ko yung pinakamataas na variant sa ganitong model. And ito guys yung mga key features ng ating Spark Go na latest. Isa-isahin natin yan mamaya. Mga kulay na available nito ay color white, color gold, magic skin or green at itong black na pinili ko. Mga kasama niya sa package ay 12 plus 1 months warranty card, clear case na jelly type, USB Type-C cable, SIM ejector pin, at 10 watts na AC charger. Sa right side ng phone ay volume buttons at power button, kasama na rin dyan si fingerprint. Sa left side naman ay lagay ng SIM card, dual SIM plus micro SD. Sa top side ay isa sa mga speaker niya at sa bottom side naman ay may earphone jack, microphone, Type-C port at pangalawang speaker ng phone. Sa likod naman guys ay may 13 megapixel camera at flashlight ng phone. Astig nitong likod ng Spark Go may pagka-waves yung texture ng back panel. At kung makapansin mo may RGB o rainbow color sa paligid ng camera habang tinitilt sa iba-ibang position. Meron din yan sa gold at white na color. Yung magic skin naman ay iba ang texture. Next naman start na natin yung phone para ma-check natin ang specs at ma-installan na rin natin ang games. Ito na siya guys, na-setup ko na at high OS operating system siya based on Android 13. Napaka-smooth gamitin at 90Hz ang refresh rate ng ating screen. Processor nito guys ay Unisoc T606 octa-core yan guys. 4GB RAM, 128GB internal storage, 5000 mAh ang battery, matagal na yan malobat guys. 6.6 HD plus ang screen. Yung Android 13 pala nito ay Go Edition. Design ng ganitong OS para mas magana ang phone natin at recommendation for light apps. Pero wala namang kaso dyan kasi mostly supported naman kahit full version na Facebook app ang ma-install mo, even though Facebook Lite yung pre-install dito sa phone natin. Aside sa 4GB na base RAM, meron siyang memory fusion na pwede ka pumili na up to 4GB na additional RAM. Select nyo lang yung 4GB tapos click modify restart ng phone para ma-apply ang settings. And pagkatapos mag-restart, doble na yung RAM itong si Spark Go. Pero tandaan natin na virtual RAM yung additional na 4GB na kumukuha ng space sa ating internal storage para bumilis ang loading ng apps or games at mas dumami ang pwedeng ma-run na apps at keep running pa din sa background. Punch-hole design yung camera niya sa harap at meron siyang dynamic island na feature. Makikita nyo yan sa settings under special function, yung dynamic port, and automatic na yan naka-enable guys, katulad ng charging animation at iba pa. Bukod pala sa Google Play Store, meron kasamang Palm Store si Tecno natin. Basically gallery lang din to para makapag-download ka ng apps or games, pero para sa akin mas okay pa rin mag-download sa mismong Play Store. Sa box nakita natin na stereo speaker na kasulat sa kanya at meron nga itong magandang speaker na DTS Sounds Dual Speaker. Isa sa taas at sa baba ng phone. Kaya maganda itong pang sound trip or manonood ka ng movies lalo ng mga horror films dahil mas emphasize yung mga sounds. Isa pa sa nagustuhan ko dito yung may mini flashlight niya dun sa harap ng phone na perfect sa madilim na selfie or video call kahit lights out na. And ito naman guys ang sample images and video capture ng ating Tecno Spark Go 2024 model. Sa camera pwede na rin siya, malinaw yung kuha niya kahit 13 megapixel lang siya. Tapos may AI camera na rin na automatic i-capture yung best possible settings sa subject mo.
At sa games naman tayo guys, unahin natin sa Metal Slug. Stable at smooth ang gameplay kahit manual ang aiming ng settings mo, kaya siguradong playable siya sa 2D games katulad nito. Sa Roblox naman na mahilig laruin ng mga bata, sure na playable at smooth sa Sparkgo 2024. Sa CODM naman, gumagana gyroscope at pwede rin multi-touch. Medium quality tayo sa game na to, kaya ayos na rin siya. Sa MOBA games katulad ng ML, medium din tayo at naka-high frame rate, kaya maganda na rin to kahit pang rank games yung queuing mo dito. And panguling game, itong RPG na HSR. Napastable ko siya sa medium 30 FPS. Pero kung addict ka talaga sa game na to, mas maganda low settings mo lang para iwas tayo sa overheating ng phone. And ito naman guys yung Antutu benchmark results ng ating Tecno Sparkgo 2024. Kung kulang budget natin sa ibang mga latest phones, ito na guys yung pinakasulit na phone para sa'yo. At kumpara sa nakarang Sparkgo, doble yung lakas nitong Sparkgo 24 model na halos same pricing lang. And sulit talaga siya guys dahil andito na yung mga features na mostly hinahanap mapag-gaming ka man or sound trip or simpleng phone na ma-enjoy mo plus convenience na pasok sa budget mo. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mo subscribe, like and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod na unboxing ng mga Tecno smartphones.